Pilipinas, ang oras 7 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze. Sabi makes me feel fine pero hindi naman tayo feeling fine. Sobrang init. Nakakatusta ng pagkatao. Sa bagay Oo. bahagi na ng buhay ng mga Pilipino yan At saka, summer. kahit pa paano, Sir Romel, naarbis-arbisan na tayo ng tudo. Kaya nga. Ay, ganun talaga. Pagka malakas pagkatagulan naman, sasabihin natin. Ay, naku, sobra naman yan. Baha-baha. Sabi, sala sa init daw tayo, sala sa lamig. Hindi na tuloy alam ni Apo Diyos kung saan tayo ilalagay. Pagka mainit, sobrang init. Pero thankful pa rin tayo ngayong araw na to. Swell day. Ay, 15. Yes. Ayan. O pagkaingatan po. Pero, sweldo pero asahan ng gastos. Yun na nga, pagkaingatan po yung inyong mga nakubra ngayong araw na ito kasi baka akala ng iba ay yan ang biyayang matagal nila rin ipinagdarasal. Lalo na yung mga magsisuwi sa mga lalawigan. Correct. Nako, mabuti na lang taas yung rollback. Yun na nga. Diba? Isa na ako sa mga nakinabang agad. Almost 4 pesos sa gasolina. Sa gasolina. Almost 3 pesos naman sa diesel. At tayo po ay nandito na ngayon sa programang Break Time. Makakasama niyo po ako po si Thea Pecho Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. RH Break Time! At narito na ang ating mga headlines ngayong Abril 15. NLEX, pinaghahandaan na ang buhos ng mga sasakyan umpisa bukas ng hapon. May-ari ng bus na nasangkot sa aksidente sa NLEX sa pagpasok ng Holy Week, sinuspindi ng LTFRB. Sapat na supply ng kuryente sa Holy Week, tiniyak ng Meralco. Chinese vessel namataan sa bahagi ng Batanes. Underwater drones na natagpuan sa bansa, malaki ang tsansa na ipinadala ng China ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Pag-endorso ni BP Sara kay Senador Amy Marcos, kinantyawan ni dating Sekretary Roque, Presidential Sister tinawag na mangga. Bakit mangga? Oo. Samantala, Buluan sa Maguindanao del Sur isinailalim sa COMELEC control. Kandidato naman sa pagka-mayor ng Pasay, pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa pang-iinsulto sa mga Indian National. Missile system ng Amerika narito na sa Pilipinas para sa 2025 Balikatan exercise. At paglikha ng world-class emergency medical response team, pinamamadali na ng DOH para pagandaan ang The Big One. Yan ang mga headlines. Narito naman ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Magpapatupad bukas ng counterflow at zipper lanes ang pamunuan ng NLEX Corporation para sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. Ayon kay NLEX spokesperson Robin Ignacio, posibleng maranasan ang Carmageddon bukas ng hapon hanggang gabi at madaling araw hanggang hapon ng Huwebes Santo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ignacio. Bukas po ng hapon, siguro mga alas 2 po ito, ire-ready na po namin yung counterflow mula po dito sa Balintawak. Tuloy-tuloy po hanggang Marilao area. And also yung sa two-lane stretch natin from San Fernando up to Dao para mas matulungan po natin
luwag o mapabilis yung daloy ng ating mga motorista panorte. Wala rin anyang mga kasalukuyang roadworks sa NLEX kaya bukas ang lahat ng lanes nito. Bukod dito, mayroong ding motor assistance program ang NLEX tulad ng free towing sa mga biyahero magkakaproblema sa sasakyan. Sa datos ng NLEX, higit 100 na ang naserbisyuhan ng free towing mula nitong Abril 9 hanggang Abril 14. Nag-inspeksyon si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Ninoy Aquino International Airport ngayong umaga upang tiyakin na maayos na biyahe sa Semana Santa. Kabilang sa mga tinignan ng kalihim ang bagong 6 na immigration counters na eksklusibo lamang para sa OFWs na hindi mahaba ang pila gaya ng pangako ng New NAIA Infra Corporation at DOTR. Inaasahang aabot sa 1 milyon ang kabuuan bilang ng mga pasaherong dadaan sa paliparan ngayong Holy Week, habang sa April 18 o Good Friday naman inaasahan ang pinakaabala o pinaka-busy na araw dahil may 851 na flights sa paliparan. Mag-deploy na din ang karagdagang personnel sa mga check-in counter at activated na din ang measures ng NNIC upang siguruhin ang ligtas at maasahang operasyon ng mga terminal. Bukod rito, mayroon na rin 24/7 assistance desk sa lahat ng terminals at may karagdagang traffic aid para manduhan ang paggalaw ng trapiko sa parking ng airport. Samantala, kakaunti lamang ang bilang ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ngayong Martes Santo. Kaiba ito sa forecast ng Manila International Airport Authority na papalo sa higit kalahating milyon ang mga dadagsang pasahero sa paliparan hanggang bukas, Abril 16. Sa monitoring ng NIAA, umabot lamang sa 142,000 na pasahero ang naitala sa lahat ng terminal ng NAIA nitong Lunes Santo. Mas mababa rin ito kumpara sa 150,000 na pasaherong bumiyahe nitong Palm Sunday. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Bureau of Immigration na nakahanda ang kanilang mga tauhan, maging ang mga standby immigration officers para sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Pinagana na ng Department of Tourism ang kanilang Regional Operations Center para magbantay sa tourist destinations ngayong Semana Santa. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa harap ng inaasahang pagdagsa ng mga turista sa mga susunod na araw. Ayon sa opisyal, layo ng hakbang ng DOT na matiyak ang maayos na pangasiwa ng tourist attractions para maging ligtas ang karanasan ng mga turista. Tinataya ng DOT na abot sa 30 million ang mga lokal at dayuhan turista sa Pilipinas ngayong Holy Week. Pakinggan natin si Atty. Castro. Ang mga operations centers na ito ay nakatalaga upang mag-monitor at mag-cooperate at makipag-coordinate sa mga pangunahing tourist spots. Layuning masiguro ang maayos na pamamahala at karanasang ligtas para sa lahat. Samantala, pinatawan ng 30 araw na preventive suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bus company na nasangkot sa aksidente sa kahabaan ng North Luzon Expressway kagabi, Lunes Santo, kung saan hindi bababa sa 13 katao ang sugatan. Kaugnay nito, inatasan ng LTFRB ang operator ng bus company na isurrender sa ahensya ang for-hire plates ng 6 na mga unit na nasa ilalim ng prangkisa ng nasangkot na bus. Pinasasailalim din ng LTFRB sa road safety seminar ang mga driver ng bus operator na si Wilson Hong C. Pagsalang sa compulsory drug testing ng lahat ng mga driver at konduktor at roadworthiness inspection sa lahat ng unit ng bus operator. Mag-i-issue ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa apat na kumpanya ng bus dahil sa illegal na operasyon ng terminal sa EDSA Pasay. Kinumpirma ito ni Transport Secretary Vince Dizon sa isang ambush interview sa NAIA at maging ni
LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Natuklasan ng kalihimang iligal na terminal sa isinagawang surprise inspection sa mga bus terminal sa Pasay City. Hindi muna ipinatigil ang operasyon ito habang pagpapatuloy ang investigasyon at dahil na rin sa mga paserong nakabili na ng tiket pauwi sa kanilang lalawigan. Bukod rito, kinumpirma din ni Secretary Dizon na nag-issue ng show cause order ang Maritime Industry Authority o Marina sa isang shipping line dahil naman sa hinihinalang overloading na mga pasahero. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Cause order ang Marina against Montenegro shipping line dun sa hotel ng Batangas. So, sinasabi natin na sana siseryosohin tayo ng mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi natin, orders natin na walang overloading at aagagaan ating mga pasahero sa bus at sa barko. So, hindi po tayo nagbibiro dito kung sinasabi natin tayo'y magpapabigyan ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Samantala, dinagdagan pa ng PNP Highway Patrol Group ang idineploy nilang mga tauhan para sa pagtitiyak ng seguridad ngayong Semana Santa. Ayon kay HPG spokesperson Police Lieutenant Nadame Malang, itinaas pa sa 840 na tauhan mula sa 736 personnel ang tatao sa mga pangunahing lansangan sa bansa, mga terminal, bahay, sambahan at iba pang pampublikong lugar. Bahagi ito ng higit sa 40,000 kapulisan na idineploy ng PNP sa buong bansa ngayong Holy Week. Narito si Malang. Talagang tinodo ng ating HPG yung ating pong mga personnel, even yung mga ating admin personnel ay hinugot po ng ating pong director para ibuhos sa ating pong mga lansangan para again yung utos nga po ng ating Chief PNP na talagang maging secure yung ating pong observation dito nga po sa ating Semana Santa 2025. Nauna nang nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga motorista na iwasang maging kamote sa kalsada para maiwasan ang mga insidente ng road rage at mga aksidente. Nasampulan naman ng MMDA ang ilang pampaserong bus na iligal na nakaparada sa kaban na Makapagal Boulevard sa bahagi ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Natikitan din ng MMDA ang ilang jeep sa Buendia, Pasay City dahil sa iligal na pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, mahigit 30 ang nabigyan ng ticket kabilang ang ilang motorista. Kasama ni Go sa operasyon sina MMDA Division Training Unit Head Edison Nebriha at MMDA Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez. Sinabi din ni Go na dito niya gagamitin ang kanyang natutunan sa 5 araw na retraining kabilang ang anger management. Nagpositibo ang 52 sa 1,569 na public utility driver sa Zamboanga Peninsula sa isinagawang random drug testing ng Land Transportation Office 9 at Philippine Drug Enforcement Agency 9 sa ilalim ng Oplan Harabas. Isinagawa ang random drug testing sa mga jeepney, van at tricycle drivers. Pinakamaraming nagpositibo sa Zamboanga City na may 28, sinundan ng Pagadian City na may 20, habang 4 naman mula sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay PIDEA 9 Director Marahani Gadawni Tosok, ang Oplan Harabas ay isang preventive measure upang matiyak na ang mga drivers ay hindi gumagamit ng illegal na droga para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, Mistea, labas tayo ng ating impilan. Makibalita tayo sa sitwasyon ng trapiko dyan sa SLEX sa northbound at naroon natin kasamang si James Maldonado ng DZRH Operation Tulong. James, magandang hapon. Kamusta dyan sa SLEX northbound? Magandang hapon, Romel at Mistea. Romel, Mistea, ay talagang kinakailangan magbaong ka ng pasensya at iunat-unat mo ang iyong hita dahil medyo nagbe-build up na yung trapiko
dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway, partikular dito sa exit, no? Kung ikaw ay galing dyan sa South area, asahan mo ang build-up ng traffic papunta dito sa area ng Alabang at Muntinlupa. Dahil medyo sa dami ng mga sasakyan ng aking napansin na talagang bumabiyahe na papunta dito sa north area ng Luzon, ay talagang napakarami na ng mga sasakyan na siyang dumadaan ngayon dito, dahilan para magkaroon ng tinatawag na parang imbuto na ngayon itong exit dito o yung papasok ng Alabang exit mula dito sa South Luzon Expressway. At ngayon ay binabaybay ko naman ngayon itong Skyway ay kung ito ay kukumpara mo sa mga nakarang araw na medyo maluwag-luwag pa. Ngayon ay nagsisimula na rin, medyo marami-dami na rin ang aking mga napapansing mga sasakyan. At isa rin dito, no, sa aking napansin din sa aking paglalakbay, may mga nasisiraan pa. Kaya naman talaga naman malaking bagay din para sa ating mga motorista ngayon na i-double check nyo po yung mga sasakyan para naman itong mga ganitong klase ng abala ay naiiwasan, no? Dahil kanina nga nagkaroon bukod doon sa napakarami ng mga sasakyan ang nagde-build up ng mga trapiko dito sa South Luzon Expressway ay may mga nasisiraan pa dahilan para siguro pa rin o makadagdag pa sa nagiging dahilan ng dali ng trapiko dito sa aking dinaanan sa South Luzon Expressway. Sa ngayon naman medyo sa tindi ng init ang araw ngayon dito ay kasabay pa yung ganitong trapiko ay kinakailangan talaga magbaho ng pasensya at tubig at yun din, no, maagang magbanyo dahil yung ibang commuter ng TV napapansin ko ginagawa ng paliguran yung gilid ng expressway. Mamamanghe. Kaya kinakailangan din talaga naman sana medyo paghandaan natin dahil mamaya wala pa man ding alas 5, ganito na ang sitwasyon ng trapiko dito sa expressway. Mamaya pang alas 5 kung saan nilabasan na ng mga opisina natin, talagang kinakailangan asahan nyo po at talaga magbaon ng maraming pasensya at yandain yung sarili sa mga traffic na ating dadaanan, particular dito sa area ng Metro Manila. So yung pinapakita mong video, James, hindi pa yan hindi pa yan yung pinaka-peak, hindi pa yan yung pinaka-buhos ng mga sasakyan. Hindi pa yung Carmageddon na tinatawag. Oo, yan yung papasok kasi kung papansin nyo, kung mula dyan sa South Luzon Expressway, yan yung delay yung kalsada. Kaya talaga magmula doon sa expansion na ginagawa ng South Luzon Expressway, kapag pumasok ka dyan sa may Alabang exit, talagang mag-iipon o mag-build up ng traffic. Mararamdaman mo na. Yung mga malaking truck naghahabol ng delivery. Dahil yan isa sa mga dahilan, katulad nga kanina, may nasiraan pa na container van na naging dahilan niya ng medyo magal pa ang trapiko. Kaya talagang kailangan magbaho ng pasensya at i-double check yung sasakyan. Kanina nga, may tumirik pang sasakyan, nag-overheat dahil din sa dahil sa sobrang nagkakadong trapiko, medyo hindi yata na paghandaan yung sasakyan niya na yun ang inabot niya. Pero along the way, James, matanong ko lang, along the way, wala namang major traffic obstruction sa kabaan ng SLEX? Sa ngayon, sa tingin ko naman, Romel, pinaghandaan ng South Luzon Expressway Authority itong kanilang kasi banda dito sa may South Luzon area, may mga ginagawang kalsada dyan. Sa ngayon, nakatabi naman na. At wala na masyadong mga obstruction. At yung ginagawang Center Island na nagiging dahilan ng accident noon, ngayon ay marami ng mga reflectorized device ang kanilang inilagay para maiwasan nga yung mga aksidente at maging smooth ang biyahe ng ating mga kababayan na gagamit ng South Luzon Expressway. James, matanong ko lang, ang SLEX ba meron ding free towing sakaling may mga nasisiraan na mga sasakyan para maitatabi agad? Kasi sa NLEX meron. May mga napansin naman ako kanina sa aking napapansin ko naman, mabilis naman ang pagresponde ng ating mga otoridad ng South Luzon Expressway para naman dito sa mga ganitong insidente. Kanina, katulad na ng tumirik na container van, agad-agad, talagang mabilis naman nakaresponde mga towing truck. Siguro ay yun din ang isang dahilan na kinakailangan talaga na itong ating mga, kung alam nyong medyo detalihado yung sasakyan, talagang double check nyo
para maiwasan na hindi tayo makabalat din sa ating mga kapwa motorista. Okay. Alam mo, kasi kung papasilin mo rin, sa itong marami din akong kasabayan ng mga diesel bus. Alam mo, nagiging dahilan dito minsan kung bakit nagkakaroon ng mga terminal hindi agad makabalik itong ating mga provincial bus sa kanilang terminal dahil nga sa mga ganitong klase ng trapiko. So, yun na muna ang ating mga update mula dito sa aking pinalalagyan sa South Luzon Expressway. Balik sa inyo. Maraming salamat, James Maldonado. Ayan, kaya yung pong mga babiyahe sa mga lalawigan, mag-ingat po tayo, ha? Oo, lagi niyong tatandaan ng blow bagets. Yun. Oo, ano yung blow bagets? Okay na to, kaya break. ko. Ayan. Diba? Sige, go ahead. Break, light, oil, water. Ayan, lagi nyo i-check yan. Battery, air, gas, engine, tools, self. Ayan. Yung minsan nalilimutan yung sarili. Lalo na pagka long driving ka. Naku, napaka-importante niyan. Dapat meron kang, kung hindi kaya or kung duda ka sa kapasidad mo na makapagmaneho ng malayuan, dapat may karelyebo. Kung pwede baka may karelyebo, o kaya kung hindi talaga kaya, igilid. Napakahirap talaga yung labanan mo yung antok. Ay, oo. Naku, ako naranasan ko yan. Nasa Metro Manila lang, ginawa kong labanan yung antok. Pero napakahirap. Delikado. Natakot na ako. Hindi ko na ginawa ulit. Ako isang beses naranasan ko yan. Biyahe din ng probinsya. Okay. Yung gising ka. Feeling mo gising ka. Gising ka kasi nilalabanan mo yung antok. Tapos pero yung diwa mo, naglalaban yung antok at saka yung alertness mo. Parang pipikit na yung pagkatao mo talaga. Naku, napakahirap. Huwag niyo pong pipilitin yung ganyan. Takaw, disgrasya po yan. Natakot ako noon. So sabi ko kasi muntik na ako. So sabi ko mula nung na-experience ko siya, dito lang yan sa Metro Manila ha. Kahit nasitahin ako, gumilid na ako sa kalsada. Kahit sinisita ako, sabi ko, bigyan nyo lang po ng 5 minutes. Magpa-power nap lang po ako. Power nap, yun. Importante yun. Hindi ko na po kaya. Kaysa po, iba na po yung sitwasyon natin mamaya. Ang at saka doon naman sa mga kasama sa loob ng sasakyan, kausapin niyo yung driver, huwag yung tulugan. Huwag niyo naman tulugan. Oo, ang unfair. Mahirap yun. Dapat meron tayo abot man lang ng chichirya, ng inumin. Kahit pa sabihin natin na talagang masarap din talaga yung feeling na pasahero ka Ang dami kasi talagang passenger princess na tinatawag. Lalo na pag malakas ang aircon, tapos dire-diretso yung tapos may dala ko pang pillow. Napakasarap ng pakiramdam. Masarap naman talaga. Alerto din tayo. Gigisingin natin yung tatapik-tapikin natin yung driver. Kasi para feeling na may kasama din ako. Tama. Ano ba mas maganda sa'yo? Night trip o day trip? Ako? Dati nung hindi pa malabo yung mata ko, gustong-gusto ko magmaneho pagka gabi kasi walang iwas kalaban traffic. masyado. Oo, sana. Pero nung medyo lumabo na, napakahirap. Day trip na lang. Ako ang ginagawa ko, mas gusto ko yung madaling araw. Para pagka, daytime na, nandun na ako sa liwanag. Yes. So, ayoko nung madilim masyado. Takot ako Hirap po. Totoo. Lalo na pagka nasiraan ka sa gitna ng highway. Naku, napakahirap. Basta ang target ko, wala na ako sa Metro Manila ng alas 4 na madaling araw. Magsasalubong yung liwanag. Dilim. Pwede. Iba pang detalye ang ibibigay natin maya-maya lamang. Kandidato sa pagka-mayor ng Pasay, pinagpaliwanag ni Comelec ng Comelec dahil sa pag-iinsulto sa mga Indian national. Bakit naman ininsulto? At paglikha ng world-class emergency medical response team, pinamamadali ng DOH para paghandaan ang The Big One. Yan po ang iba pang mga balita sa pagbabalik po ng Break Time kasama pa rin Thea Pecho Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Pilipinas, ang oras sa alas 4:30 ng hapon. Ang oras na yan ay RH Break Time. Alas 4:39 at handa na ang mga reports na ipasok at para naman sa mga reports, standby Raymond Adpaas, Eniel Parrosa, Boy Gonzales, Ruel Saldico at Josa Cruzat. Unahin na muna natin si Miss Leth Narciso, itim campaign ad ni na Senator Amy at Vice President Sara mas naglalarawan sa nagdaang administrasyon ayon sa palasyo. So, bakit itim campaign? Dahil ba si VP Sara at si Senator Amy parehong nakasuot ng itim during dun sa Oo nga, ano ba yun? Meron bang campaign na ito yung mga promo nila? Pang mga bagets na term. May cryptic message ba? Ayan. Cryptic ba ang messaging ng itim campaign ad na yan?
Idetalye mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. May buwelta ang Malacanang sa campaign advertisement ni na Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte na binansagang itim ang kasalukuyang kulay ng bansa dahil sa dami umano ng kinakaharap ng mga problema sa gutom at krimen. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mas angkop na ilarawan bilang itim ang estado ng bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katwiran ni Castro, malinaw ang mga record mula sa Philippine Statistics Authority na bumaba sa 15.5% ang poverty incidence sa bansa noong 2023 mula sa 18.1% noong 2021 o panahon ng panunungkulan ni Duterte. Lumobo rin anya sa higit 7 trilyong piso ang utang ng bansa sa ilalim ng nakaraang administrasyon at mas bumaba ang crime rate sa bansa ngayon kumpara sa termino ni Duterte. Narito si Yusek Castro. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Yusek Castro, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ganitong uri ng negatibong pangangampanya, lalo na kung kargado ng fake news. Kaya naman hinimok ng palasyo ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng mga ibobotong kandidato sa halalan, huwag magpaloko sa ilang sinasabi sa kampanya at palaging alamin ang katotohanan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, Miss Leth, yung pala ibig sabihin ng itim ay Trust Amy Marcos? Abbreviation pala yun. Oo. Pero parang double meaning kasi parang black and white ata no? Yung material. Ang binabanggit kasi nila ay itim dahil daw sa dami ng kinakaharap ng mga problema sa gutom at krimen. Oh, so kapag ka madilim itim ang sagot, ganun? Oh, nakontra ba na kanya? So wala na ba talaga pag-asa na magkaroon ng reconciliation between the siblings? Oo, kasi hindi naman actually nagre-react dyan si Pangulong Marcos. NR. Sabi nga ni Yusek Castro hindi parang walang reaction talaga. Ayan. Actually kaya nga kung mapapansin daw, si Senator Amy lang na may nagsasalta, pero si Presidente wala naman talaga. Pero sa totoo lang, obviously, ang hirap rin ng stand ni Senator Amy Marcos dito, ha? Biruin mo, ang kinakampihan niya, kabilang panig. Kabilang panig. Oo nga. So, Diba? yun na ba ang ibig sabihin nun, Miss Leth? Na nasa kabilang panig na siya? Sabi ni Miss Leth, bakit ako? Sabi niya, bakit ako ka sa akin sumagot? Ang sabi ng ibang political analyst, sleeping with the enemy. Di ba? Pero kung tatalungin naman yung ating mga kababayan, ilan naman yung nagsasabi na yung mga Pilipino kasi medyo hindi komportable sa gano'n na kaaway mo yung kapatid or kapamilya mo. Lalo na't kapatid ang pinag-uusapan dito. Sabi nga, blood is thicker than water. But not in politics. At saka napapansin din naman natin sa social media na medyo yung mga nasa kampo rin ng mga Duterte at parang hindi rin. Duda rin naman. Hindi sila at is True. Mamaya, pakinggan mo, Marinlet, merong payag si dating Secretary Harry Roque. Oo nga, grabe. Diba? Grabe yung statement. Oo nga. True. Diba? Sige, Miss Leth, ayoko nang i-Q&A ka na. Ayoko nang i-pressure ka further dahil mainit na ang panahon. Ayoko kitang ipitin. Teka muna, saan mag-Holy Week ang First Family? Uwi ba sila ng Ilocos Norte? Oo. Actually, walang binabanggit ang Malacanang kung saan. Basta lang sabi, mag-Holy Week break si Presidente kasama ang kanyang pamilya at babawi nga daw ng oras si Pangulong Marcos sa kanyang pamilya. Pero hindi binanggit kung saan, pero magsisimula daw yun ng Webes pa. Webes Santo. Sige. Thank you, Marinlet. Mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, sa Senado naman, Senator Amy Marcos nagpasalamat sa endorsement ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla. RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond.
Paring Romel, todo pasalamat si Senator Amy Marcos sa ibinigay sa kanyang endorsement ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na kapwa malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng paglabas ng kanyang campaign political advertisement na iniendorso siya ni na VP Inday at Senator Robin. Ayon kay Senator Amy, nangyari ang paggawa niya ng political campaign ads nang bumalik sa bansa ang dalawa mula sa The Hague, the Netherlands. Itinuro ng Senador si VP Sara na siyang nasa likod ng itim na campaign ad dahil sa animoy pagluloksa ng bansa sa mga nangyayari ngayon. Partikular ng hindi pagtutok sa mga pangunahing problema ng bansa gaya ng kahirapan at katiwalian, at ang naging prioridad ay ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ipinadala sa ICC sa The Netherlands. Hindi niya tahasang sinagot ang tanong kung ito ay makatutulong sa kanya upang umangat sa mga survey. Ang mahalaga ayon kay Senador Amy ay may nag-iendorso sa kanyang candidacy. Ito si RH28, Raymond Datas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkakaalaman kung gaano ka-effective ang endorsements na ganyan. Ano? Pagdating na ng halalan. Araw ng hatol. Ayan. Samantala, 7 persons of interest sa pamamaril kay Espinosa negatibo sa paraffin test compound kung saan nakita ang mga pulis konektado sa politiko. I-detalye mo balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Hello kay Romel at Mistea, nagnegatibo sa paraffin test ang 8 pulis na inilagay sa custody dahil sa kaso ng pamamaril kay Albuera Leyte Mayoral candidate Kerwin Espinosa. Pero ayon kay PNP Chief Publicist, Police Colonel Randolph Tonio, hindi pa absuelto itong mga persons of interest na nakadestino sa Ormoc. Paliwanag ni Tonio, maraming pwedeng paraan para maiwasan ng paraffin test na indikasyon kung nagpapatok nga ba ang isang sinuri. Pakinggan natin ang opisyal. Maraming po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po mag-gun powder restriction. Yan ang incident po. Kaya po sinasabi niya rin dito. Sa iba po, kung gumamit po ng tao na magpapatok na pharmacy ng gloves, ng long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwede kumigil na kung halimbawa kayo sumukugasan ng inyong kamay. Kasi sinasabi po natin, hindi po siya nag-uusip. Hindi lang po sabihin na negative sila ay hindi na po sila napapatok ng malaman. Sa ngayon, nakasuhan na ng Police Regional Office 8 ang POIs dahil sa hindi otorisadong pagbibitbit ng baril kahit may umiiral na gun ban. Samantala, kinumpirma naman ito Anyo sa pulong balitan pa rin sa Campo Crame na konektado sa isang politiko ang compound kung saan nasukol itong mga polis. Pag-aari umano ito ng kaibigan ng isang congressman sa lugar na ayaw munang pangalanan ng PNP. Dahilan ng mga polis ang tanongin kung bakit sila naispatan sa lokasyon kahit sila'y nakadestino sa Ormoc. Nagpapahinga lamang sila nang mangyari ang pamamaril. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa siyudad na Maynila, Attorney Raul Lambino at dating NYC Chairman Ronald Cardema, inireklamo naman ng NBI. Ano ang dahilan? RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Romel, Thea, sinampahan ng reklamo sa DOJ ng National Bureau of Investigation ang 2 kilalang kaalyado ng mga Duterte naharap sa reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances sina dating Chairman ng National Youth Commission Ronald Cardema at si Attorney Raul Lambino. Kaugnay niya sa naging payag ni Lambino nung araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi niya sa kanyang Facebook Live na naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa naging pag-aresto. Ayon kay NBI agent Alena Ray Delpin ng Technical Intelligence Service na ang maling impormasyon na ito ay mabigat ang naging epekto lalo na sa kalagitnaan ng pagpapatupad ng batas. Si Cardema naman ay inaharap din sa ganitong reklamo dahil sa pagpapakalat ng kaparehong payag sa isang interview sa kanya. Dito lamang Abril 2, naglabas ang Supreme Court ng show cause order laban kay Lambino para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maparusahan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sinabi ng Supreme Court na nagdulot ito ng kalituhan sa publiko at nakapaglinlang sa taong bayan hinggil sa aksyon ng hukuman. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Boy G. Samantala, siyam na driver ng bus, tricycle at van sa Naga City positibo sa ginawang surprise drug test sa bus terminal. Idetalye mo ang balita, RH18, Roel Saldico. Roel. Umabot sa 120 na driver nagabuk sa van at tricycle sa Bicol Central Station at van terminal dito sa Naga City. Lalim sa surprise drug test sa Nagland Transportation Office bilang bahagi ng kanilang Oplan Ligtas biyahe. Sa resulta na naturang drug test, siyam ang nagpositibo. 4 van driver, 4 naman sa tricycle driver at isang van driver. Ayon kay Bicol Central Station Manager Mr. Roderick Reforzado, agad na manog na ikinumpiska ng LTO ang kanilang mga lisensya upang hindi na ito makapagbiyahe. Samantala, ipapasalin naman sa confirmatory test ang siyam na nagpositibo sa drug test na sinagawa ngayong araw. Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Meralco ang sapat na supply ng kuryente sa buong panahon ng Semana Santa. Sa katunayan, inilarawan ng kumpanya na ang electricity services ay hindi lamang stable at reliable kundi mananatiling tuloy-tuloy hanggang sa pagtatapos ng Holy Week. Ayon kay Meralco Vice President at Head ng Corporate Communications, Jos Aldariaga, kahit sarado ang kanilang business center sa April 17 hanggang April 20, bukas naman ang kanilang mobile application, media pages at hotlines. Siniguro din ni Zaldariaga na 24/7 na handa ang mga crew na Meralco para tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga customer. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng detalye ng ating iba pang balita. Ngayon, Pilipinas, ilan munang paalala, ang oras 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. RH Break Time. Isang Chinese research vessel ang namataan ng Philippine Coast Guard na naglalayag sa bahagi ng Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, alas 8 kaninang umaga nang mamataan ang Chinese vessel sa layong 78.21 nautical miles northeast ng Itbayat, Batanes. Agad namang ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan ang pagdedeploy ng PCG Islander 4177 para i-monitor at radyohan ang Chinese vessel na Zhongshan Dashue. Giit ng Philippine Coast Guard, walang karapatang magsagawa ng marine scientific research ang Chinese vessel sa loob ng exclusive economic zone at malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Tinangka ng isang barko ng China na harangin ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrol malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ito ang sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea. Ayon sa opisyal, sinubukan ng China Coast Guard vessel na umarang sa navigation route ng BRP Cabra dahilan upang mapanatili o mapilitan ng barko ng PCG na bilisan ang paglalayag patungo sa katimugan ng Bajo de Masinloc. Sinabi ni Tariela na ang ginawa ng Chinese vessel ay lantarang pagsuway sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLGERES. Sa kabila nito, hindi nagpasindak ang BRP Cabra at pinanindigan ng pagbabantay sa nabanggit na teritoryo ng bansa. Sa iba pang balita, itinanggi ni Senator Amy Marcos na reward sa kanya ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte para sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, ang ideya ng pag-endorso sa kanya ay mula mismo sa dating Pangulo at inutusan ng Vice Presidente maging si Senator Robin Padilla na ikampanya at tulungan ng umano'y mga kasangga. Una rito, isang campaign video ang inilabas sa Facebook page ni Senator Amy Marcos kung saan inendorso siya ni Vice President Sara Duterte na may itim na tema na sumasalamin umano sa dami ng problema sa bansa. Ito na yung binabanggit natin kanina. Yung opinion ni dating Secretary Harry Roque. Tinawag na mangga. Bakit mangga? Kaya nga.
Sige nga, bakit? Sa lahat ng prutas, Bakit mangga? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque, si Senator Amy Marcos, matapos ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Roque, iboboto lang nila si Amy dahil kay Inday Sara, kaya huwag itong magkakamali na isipin na nabola niya mga kalyado ng mga Duterte at iba siya sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Git ni Roque, hindi naman maaaring magbunga ng santol ang mangga. Pero sa kabila nito, iboboto pa rin umano nila ang senadora kahit masama ang kanilang loob. Ayun. Bakit? Hindi kasi, oo nga naman. Kumbaga idiomatic expression kasi yun, di ba? With heavy heart. With a heavy heart, Ayan. we will still support you. Parang ganun yan, di ba? Sige, pakinggan nga natin si dating Secretary Harry Roque. Hoy mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Tama ba ho ang aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun, ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa at uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Aimee, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Aimee, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ayun. At ilang beses niya inulit Kaya nga, mangga. Talagang pinagdiinan mo Secretary Harry Roque. Okay. Bakit mangga? Parang yan, di ba? Parang may English yan the fruit doesn't fall far from the apple tree, something like that. Di ba? Bakit hindi naman sana? Ba't mangga? Ako naman, baka kasi yung mangga, minsan matamis, minsan maasim. At saka or siguro, ano ba yan? Hindi man ako mangga, bakit ako nagkakaroon ng fruit fly dito? Hindi, siguro kasi yun ang napapanahon na prutas ngayon. Pwede diba? rin. Kasi summer. May isa pang napapanahon pagka ganitong... Duhat! Pero ngayong campaign season... Balimbing! Ayun, balimbing. Oo. Baka gusto lang i-upgrade ni Secretary naging mangga Roque. na lang. Ay, nako. Okay. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang kandidato sa pagka-mayor ng Pasay City dahil sa mistulang pang-insulto sa mga Indian national. Ito ay matapos sabihin ni Councilor Edita Wawi Manguera sa kanyang pangampanya na dapat nang tanggalin ang Bombay para wala na umanong amoy sibuyas sa Pasay General Hospital. Bakit? Sa ipinalabas na show cause order na banggit o binanggit ng poll body na ang mga kahalintulad na statement ay maaaring labag sa COMELEC Resolution 11116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Si Manguera ay binigyan ng 3 araw na palugit upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ipagharap ng petition for disqualification dahil sa nabanggit na election offense. Inaasahang hakot naman ng boto ang 106 Trabaho Party List sa mga tinaguriang vote-rich cities sa bansa. Kabilang sa nagpaabot ng solidong suporta mga taga-syudad ng Maynila, lalo na sa area ng Tondo. Kasama ang team ni dating Mayor Isko Moreno, mainit na tinanggap sa unang distrito ang 106 Trabaho Party List sa pangunguna ni nominee Ninay Chavez. Sa syudad naman ng Caloocan, inendorso ng magamang Congressman Oka at Mayor Along Malapitan ang 106 Trabaho Party List na kinatawan ni First Nominee Attorney Johan Bautista. Batay sa record ng COMELEC, mahigit sa 1.1 milyong botante ang nakarehistro sa Maynila habang mahigit naman sa 765,000 ang registered voters sa Caloocan. Samantala, inaasang hakot din na malaking boto ang Trabaho Party List sa Laguna na may 2 million voters. Standby na sa ating Diyosa ng Showbiz, pero bago natin na alamin kung ano ba ang kanyang showbiz news, gusto ko lang sabihin at batiin si Elise Daniel. Ayan, nakatutok sa atin ngayon ang aking magandang anak. Ayun, mana sa nanay of course. Hindi daw kamukha daw niya tatay niya. Ganun na.
Samantala, narito na, anak ni Nikki. Kasi nabanggit ko yung kasi nga itong ating showbiz news tungkol din sa anak. Pero nakakalungkot. Kasi anak ni Nikki Hill na-diagnose na may Kawasaki disease. Ano ba yung Kawasaki disease na yan? Ano yung Kawasaki disease? Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat, please come in. Hala kay Romel at Miss Thea, bago ko i-define kung ano nga ba ang Kawasaki disease, ibinahagi nga ng singer at dating VJ na si Nikki Hill na na-diagnose nga ng naturang sakit ang kanyang 3-year-old na anakan na si Maddie. Si Maddie ay isa sa 2 anak ni Nikki at BJ Albert. Sa IG post ni Nikki, hindi niya naitago ang hirap ng kalooban na kanyang nararamdaman bilang magulang na makitang nasasaktan ng anak. Dagdag pa ni Nikki, sa kabila ng matinding pagsubok at takot ay naranasan daw nila ang himala mula sa Diyos. Nagpasalamat din ang dating VJ sa medical team na nag-asikaso kay Maddie at tumulong sa kanila. Sa huling bahagi ng IG post, masaya namang ibinalita ni Nikki na nakauwi na sila sa kanilang bahay kasama ang bravest girl na inilarawan niya sa kanyang anak na si Maddie. Ala kay Romel at Miss Thea, ang Kawasaki disease ay isang rare condition na kadalasang umaatake sa mga batang may edad 5 years old pababa. Nagdudulot ito ng pamamaga sa blood vessels at maaaring mauwi sa sakit sa puso ang naturang kondisyon kung hindi maaagapan. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buti na agapan. Get well soon to her baby. Mahirap pag kami sakit ng bata. Okay, talaga. And it's time to say bye-bye. Maraming salamat po sa inyong sama sa aming palatuntunang Break Time sa DZRH. Nakasama niyo po ngayong hapon. Ako po si Thea Petro Corpus. At sa ngalan po ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Pilipinas, susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 5:05.